Naidulog na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga telco company ang natuklasan nilang paggamit ng mga sindikato ng mga free registered SIM card. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng text scam at spam messages sa kabila ng pagkakaroon ng SIM registration law. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Information and Communication Technology kung paano masusolusyonan ang suliraning ito. We have uncovered that certain syndicates, organized syndicates, have been procuring pre-registered SIM cards. So that's one issue that we have raised already with the telcos and the DICT family to formulate how to address the issue of selling of pre-registered SIM cards. Noong August 16, nasa 28,000 ang mga SIM card na nakumpiska sa ni-raid na Fogo Hub sa Pasay City. Karamihan dito ay pre-registered na. Nadiskubre rin dito ang mga bagong makina na pwede umanong gayahin ang mga numero para makapagsagawa ng Text Plus. Inilapit na rin ito sa Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga makina sa bansa. Samantala, nagsasagawa na ng tracing ang DICT sa mga SIM card na ginagamit ng mga sindikato. Ayon sa DICT, binibili ng mga ito ang rehistradong SIM cards mula sa mga individual na nais kumita ng halagang 500 pesos. Ngunit babala ng ahensya, kasama sa mga kakasuhan, ang nagbenta at nagpagamit ng kanilang pangalan sa mga sindikatong ito. We have thousands of names here that we are verifying right now because of the findings that these are pre-registered, either they were sold or collected online. The verification process is tedious. Sa isang opisyal na pahayag naman ng Globe, sinabi nito na nakahanda sila na magbigay ng suporta sa isasagawang investigasyon ng Senado sa spam at scam messages. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.